Now mga kapatid, if you have your English translations, it's in page 11. It's in page 11. And it is the second last guhit or phrase right before it ends, paragraph 1. Sabi po dito, page 11, who is the rewarder of those who diligently seek Him? Siya ang naggagantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Now, itong phrase, He is a rewarder of those who diligently seek Him. We might ask the question, saan po nakuha ng ating mga kapatid na Reformed Baptist yung gaytong klaseng katuruan? Where do they find this? And we see this in Hebrews chapter 11. So, kung masasamahan niyo po ako in Hebrews chapter 11, this very phrase, He is a rewarder of those who diligently seek Him, is actually found here. Hebrews chapter 11, beginning at verse 6. Sabi po ng Biblia, in Hebrews 11 verse 6, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Dahil ang sino mang dumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. In English, and without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So from Hebrews 11 verse 6, dito po nakuha ng ating mga kapatid na Reformed Baptist, the very statement, He is a rewarder of those who diligently seek Him. Now, maraming itinuturo po ang Biblia, especially in the Old Testament and especially in the Gospels, kung ano po ang nangyayari kapag hinahanap natin ang Diyos. And we see that kapag hinahanap natin ang Diyos, pinapatawad niya ang ating mga kasalanan, pinagpapala po niya ang ating lupain. He does many things. But I want us to focus kung paano po gamitin yung salitang seeking and drawing near to God in the book of Hebrews. Kasi sabi ho dito, uulitin ko po ulit, without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So dito, makikita ho natin, paano po ba nalulugod ang Diyos sa konteksto po of verse 6? You must believe that He exists. That's number 1. Kapag sinabi po ng Biblia that God exists, hindi lang po ito tumutukoy lamang sa Kanyang presensya, kundi yung kaya niyang gawin bilang Diyos. Di ba dumarating po sa atin ang mga panahon at oras ng kahinaan na kung may Diyos talaga, bakit nangyayari po ito? So ngayon, sinasabi ng Biblia, hindi tayo magiging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos when we doubt His existence. Number 2, we learn in verse 6, pinagpapala o ginagantimpalaan niya ang mga taong naghahanap sa Kanya, seeking Him. Now, kapag sinabi po yung salitang seeking, usually the word seeking here is katumbas ng salitang drawing near. Now, yung ibig sabihin po ng salitang seeking ay hindi kagaya po ng seeking in the world. Halimbawa, dumalapit po ang tao sa Diyos dahil may pangangailangan po sila, pero ayaw nila tanggapin si Kristo. Hindi yun ang seeking na binabanggit po dito. At tayo rin po ay nakaranas ng ganun. Kapag may mga binibisita po tayo ng mga tao sa ospital, sinasabi nila, "Uy, ipag-pray mo naman ako dahil malapit ka sa Diyos. Hanapin mo ang Diyos para ipanalangin ako." Pero ako, hindi pa ako ready na tanggapin si Kristo. Hindi yun ang binabanggit po dito. The seeking here is another way of saying, you are drawing near to Christ. You're drawing near to God. So how does Hebrews help us understand yung seeking or drawing near? 3 things na matututunan po natin in the book of Hebrews. Number 1,
Seeking God or drawing near to God gives us access to His grace and mercy. Kapag hinahanap po natin o dumalapit po tayo sa Diyos, He will grant us mercy and grace. Basahin po natin in Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4 verse 16. Tignan niyo po ang nakalagay. Hebrews 4 verse 16. Huwag tayong mag-atubiling, lumapit sa trono ng maawaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. So, kapag sinabi pala mga kapatid, yung salitang rewarder, it's another way of saying, He will give us grace and mercy. Kasi when we think about reward, iniisip natin yung amount ng pera or price or gold or crowns, whatever. Pero yung reward na binabanggit po dito is another of saying, pagpapalain ka ng Diyos within the scope. At ano po yun? Kapag tayo po ay lumalapit ho sa Kanya, He will bless us with grace and mercy. Yun ang tunay na pagpapala. Hindi yung pera lang o yung mga bagay sa material, kundi yung biyaya at yung awa mula sa Diyos na magawa ho natin ang Kanyang kalooban. That is the reward na binabanggit po dito. Number 2, a blessed hope. Dito po tayo sa chapter 7 ng Hebrews. Chapter 7, verse 19. God will bless us with a better hope. Verse 19. Hebreo 7, talatang 19. Sabi ho dito, sapagkat walang naging matuwid sa paningin ng Diyos pamagitan ng pagsunod ng kautusan. Ito ang dahilan kung bakit tayo binigyan ngayon na mas mabuting pag-asa at sa pamagitan nito'y makakalapit na tayo sa Diyos. Now, He is a rewarder of a better hope. Now, ang tanong, bakit po sinabi ng mga ngaral na kapag lumapit po tayo sa Diyos, binibigyan niya po tayo ng mas higit pa na pag-asa? Dahil ang konteksto po ng Hebreo 7 ay tumutukoy po kay Melchizedek at ang priesthood. Now, ang pag-asa po during those days is that inaasahan po ng mga tao ang mga pare na sila ang mamamagitan para sa kanila. Pero ang problema, taon-taon namamatay na ang mga ibang pare. So ngayon, yung mediator po nila is not really a good hope. What kind of hope do we have kung yung namamagitan para sa amin ay namamatay? Pero dahil po si Kristo is after the order of Melchizedek, kung si Melchizedek hindi nabanggit po kung saan po siya nanggaling, kung kailan po siya namatay, ganoon din si Kristo. He has the same background. He's an everlasting priest. So ngayon, yung sinasabi po ng mga ngaral in Hebrews 7, kaya ho tayo nakalapit sa Diyos Ama, ay dahil we have been given a better hope through Christ. Siya ang ating pag-asa. So dito, He grants us grace by giving us a better hope na walang iba kundi si Kristo upang makalapit tayo sa Kanya. Kaya nga tuwing nananalangin po tayo, lagi binabanggit ng ating Panginoon, anything that you ask the Father in my name, I will give it to you. No one comes to the Father except by me. There's only one mediator between God and man, the Lord Jesus Christ. So kapag dumalapit po tayo sa Diyos, He provides a better hope through Christ. Lastly, kapag lumalapit po tayo sa Diyos through Christ, He rewards us or grants us salvation. Hebrews 7, verse 24. Ibaba po natin ang basa sa talatang 24. Tignan niyo ha. Ngunit, si Jesus ay walang kamatayan.
hindi na ililipat sa iba ang pagkapari niya. Kaya maililigtas niya ng lubos ang sinuman lumalapit sa Diyos sa pamagitan niya, dahil nabubuhay siya magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Therefore, He is able to save completely those who come to God through Him, because He always lives to intercede for them. So kung titignan lang po natin ang book of Hebrews, how is God a rewarder? He is a rewarder in the sense of, kapag dumalapit po tayo sa pamagitan po ni Kristo, He grants us grace and mercy. In your time of weakness, mga kapatid, ang sinasabi lang po sa atin ng Biblia is, huwag mo tatakbuhan ng Diyos, kundi dumapit tayo sa Kanya. Meron ka bang pinagdadaanan? Meron ka bang hinaharap na pagsubok? Dumapit ka sa Kanya that God may reward you, grant you grace and mercy. Are you being discouraged? Dumapit ka sa Diyos that He may grant you, reward you a better hope. And for those who are here who are not in Christ, if you have not yet accepted Jesus, the Bible says, if you seek God through Christ, which means if you accept Christ, He will reward you or grant to you salvation. And He has the power to save you to the very end. So yan ang naging paniniwala ng ating mga kapatid na Reformed Baptists, that kapag nilapitan po natin ng Diyos through Christ, ito yung mga pagpapala at gantimpala na ibibigay sa atin ng Panginoon. So with that being said, mga kapatid, bagamat maiksi lang po ang ating pag-aaral tungkol po dito, that is what it means that God will reward. Hindi dahil may ginawa ka, kundi dahil dumapit ka through Christ. Kaya ka pinagpapala.